lagi kasinglangan ani dito. Okay. Yan naman. Yan ang mga bangal. Ano bangal ba? Dia daw sulod. Ito o dia ubos. Ya. Hello guys, so welcome back sa ating channel guys. Ayan. Welcome po sa mga bagong pasok natin. Ayan. For today's video guys ay mag-calibrate tayo at itetest natin itong ating bagong Maria Technology 3D Image version 4. Ayan po guys, kaya po naging version 4 na po siya guys dahil ito no hassle na po siya gamitin. Wireless na po siya. Ang dating Legion 3D Baston guys ay inassemble na po siya, naging 4 sensor na po siya. Tapos wireless po siya guys. Meron na po siyang Bluetooth antenna mula dito sa box machine natin ng Maria Technology. At syempre, wireless na po siya lahat, pati ang kanyang monitor. Ayan po guys, continue watching po tayo guys. Bago ang lahat, mag shoutout muna tayo sa ating mga bagong kagrupo dyan, mga katiit sa Balong-Balong, Pitugo, Zamboanga del Sur. Ayan, shoutout sa inyo dyan guys, at maraming salamat sa magandang pagtanggap nyo sa akin dyan. So magandang tawag nito, sa maayong pagdawat sa ato diha dapita no, sa Zamboanga del Sur. Shoutout kay CG, kay CN Loki. Ayan, Dong Loki, salamat kayo. And din kay salamat po kay Nanay Lokiliano, di ba, Lokiliano family, shoutout sa inyo dia sa maayong pagdawat sa LTHP dihan dapita no. So continue watching lang po guys, at ito nga po ay nag-i-scan tayo guys gamit ang ating Maria Technology. Ayan, pasensya na po, medyo madungis po tayo dyan sa ating damit dahil ang simula niyan ay pinagkakagat kami ng pulot-putyukan guys. Putyukan ba yan sa inyo? Sa Bisaya kasi putyukan yan. So kinagat kami, inatake kami dyan guys. So nagtakbuhan kami dyan sa Adamuhan. So continue watching guys. Ayan po guys, itong ating wireless Maria Technology, kahit nasa butas, butas, halimbawa itong nakita natin ay may hinukay na kasi, and then pwede nating i-continue guys, at pwede ring separated scanning, pwede ring sa butas lang mismo, pwede ring mula sa itaas papasok sa butas, pwede rin guys natin itong gamitin. So pwede ring dyan lang sa gilid ng butas, at pwede ring ibaba doon mismo sa butas. Ang kagandahan nito guys, pareho lang yung image niya, meron man o wala dyan sa sa ating in-scan, makikita at makikita pa rin sa ating 3D monitor ng laptop mamaya. So share ko rin sa inyo mamaya ang resulta nito guys. Basta, ang resulta nito guys ng 3D image natin ay positive po siya na merong treasure. At hindi lang yan guys, kasi sabihin kasi na naman ng baser na puro lang kayo scanning, wala namang treasure na ipapakita. So ito guys, explain ko sa inyo mga baser, wala po tayong result o wala po tayong items na ipapakita bukod doon sa nagpapatulong na sa kanilang item na piki ba or hindi, tulad ng mga past video ko na meron akong mga pinost na walay bakal na tubig na isang gold bar na ang caption ko doon ay fake ba o real, totoo ba o hindi, kasi nagpapatulong yun sa ating, mula sa ating mga katiits. Pero dito po sa ating channel ay hindi po ako nagpapalabas ng mga items dito guys, dahil
for security reason din po sa mga may-ari ng lupa, may-ari ng item. Pero ito guys, ito na explain ko sa inyo guys itong bakit namin ito iniscan. Hindi lang ito calibre test ng ating gadget. Kung hindi, iniscan namin ito guys dahil may kahina-hinala ditong plants o tanim na sa lahat ng niyog kasi dito ay itong isang niyog na ito ay naging bonsai po siya at mula nung itinanim, sabi na nga may-ari dito, siya naman ang nagtanim dyan. Mula nang itinanim sa lahat ng niyogan dyan, itong isa na nasa tabing dagat ay wala talagang bunga kahit ni isa mula nung pagkatanim hanggang ngayon guys. So ito naman, hindi ko rin natanong kung ilang taon na itong mga niyogan niya dito. Pero makikita naman natin sa taas ng puno at sa yung mga bunga niya, yung taas nga, yung height niya ay matatansa natin guys na nasa ano na siya, nasa 7 to 10 years old. Ito tansa ko lang, pero kung kayo, hindi naman siya masyadong matawid o mataas. So tansa ko lang 7 to 10 years old na itong mga niyog dito guys. Niyogan kasi ito. Tapos ito guys, itong area na ito, ayon sa sabi-sabi ng taga rito guys, dito daw dumadaan yung mga Hapon panahon ng gera kasi parang tulay ito parang dila ito kung tawagin itong lupain na ito. Tapos kabilaan po ay dagat na. So kabila, dagat, kabilang banda, dagat. Tapos dito daw dumaan yung mga Hapon, dito tatawid papuntang kabilang baryo. Tapos dagat na yung isa. Parang lawa lang yung dagat dito guys, naka C-type. Hindi ko lang ma-share dito dahil continuous video ito na walang drone. So, ayan. Ito yung pinakadulo ng dila guys kung tawagin. Tapos, may mga naghuhukay dyan, meron silang mga hinahanap na dyan, yung mga una-una, yung mga shells o anong tawag nito, crabs ang dinukot-dukot nila guys. Kung mapapansin nyo dyan sa video, merong butas dyan sa gilid. Yan yung butas ng crabs, malaking crabs. So nung dinukot nila yung crabs dyan guys, ay nagtaka sila, lumalalim at malaki yung butas. Parang kasya po yung tao guys kung tutuusin. Tapos, paibaba siya. And then, mapapansin natin dyan sa video na meron siyang nakaharang na dalawang bilog na bato na hindi nila maiangat or hindi nila makuha dyan guys sa ilalim ng butas. Kaya nagtaka sila. And then, dinukot nila ng dinukot yung butas, mabaho po yung butas. So, ang tanong nila sa akin, bakit mabaho? Baka nga may poison? O pwede ring mabaho talaga dahil yung mga kinakain ng crabs ay ipinasok niya dyan. Siyempre, pag nakakain siya ng patay na isda, siyempre, ipapasok niya dyan. Patay na shells, tapos ipapasok niya dyan. Babaho talaga yan. Pero ito yung theory ko lang yan, guys. Pero, according to history, ay meron talagang ibinaon dyan, yung lupain na yan. Maliit lang siya kasi nga, dila lang siya. Kabilaan yung niya dagat na siya. Tapos yung history nga ay dyan dumaan o dyan yung daanan, tawiran ng Hapon papuntang kabilang baryo. Kasi dagat kasi yan, hindi ilog. So, ayan. So, sinek ko siya sa aking Maria Technology. Meron talaga siyang item. Mayroon talaga siyang parang box na maliit na nakatago sa 7.78 meter ang kalalim. So, talagang sinubukan namin na tignan yon o sinubukan namin palaliman pa ng kaunti. And then, ito yung nangyayari guys. Nung nabutasan na siya na malaki para tignan namin kung may crabs ba talaga dyan o meron ba talagang treasure. Yun nga, inatake kami ng
napakaraming putyukan. So nung inatake kami guys, nahinto yung aming operasyon dyan. Ang dami talaga. Hindi ko lang nakunan ng video dahil nga ay nagsitakbuhan kami dyan. Ayan, banda dyan, yung mga damuhan na yan, nandyan lang sa tabi mismo ng aming pinagtayuan. Diyan lang talaga yung napakalaking putyukan. Tapos biglang nagliparan at kinagat-kagat kami guys. At yun nga, naghiwalay kami dyan kung saan-saan na kami nagsuot-suot na sa damuhan. Tapos, ayan. And then, i-share ko sa inyo guys yung video yung 3D result. Yung sa ating Maria result guys. Ayan. So, ayan guys, ito po yung result niya. Ito mapapansin natin dito sa itaas ay meron talagang box. Ayan o. So, meron talagang maliit na box. Tapos, yung kanyang, guys, yung kanyang aura sensor niya ay 743. That is, siya guys, that is bronze or tiger bronze. Yan yung sensor ng tiger bronze. Pero, including gold yan. Kasi yung gold kasi guys, ang sensor ng gold ay 511 yung frequency sensor niya. So ito ay 743, that is a copper or tiger bronze. Tapos ito naman, ito yung mga high minerals na mga bato-bato na considered din as a metal. Ito yung nasa butas kasi. Ito yung nasa butas kasi. Nung iniskan natin kanina guys, dito banda yung puno ng niyog. Tapos itong napapansin nyo, itong kulay blue dito sa ibaba, ito yung butas guys na pinaghukaya natin dyan sa baba. Ito yung butas niya. Tapos dito naman yung iniskan ko sa ibabaw, sa itaas ng lupa. So nandito po sa itaas yung item, yung treasure nga. Ayan po guys, mapapansin natin, makikita natin dyan. So let's check pa, iti-check pa natin siya ng todo guys kung ano talaga o kung plastada niya sa ilalim. Ayan po siya. So malalim po talaga siya guys dahil naka 7.78 meters. So, maliit lang siya guys. Siguro pwedeng sabihin nating siya, isang treasure box na maliit, na sabihin nating coins box na may pinaglaman na mga coins at mga maliliit na gold bars. So pwede rin ganyan. So sa sensor po natin siya basihan yung 700 plus nga natin siya, mapula po dito sa bandang gitna. So malamang isa din itong treasure, itong nasa gitna guys. Ayan po siya, yung likod niya. Ayan. So naging 743 din po siya. So surely, bakal po yan yung mga ganyan. Pwede rin nating sabihin mga bomba yan o mga dilata o something, mga metal object na nandyan sa ilalim. Pero itong box na nasa itaas, yung kanina, yan yung treasure talaga guys. Dahil naka-box formation po siya. O nakahulmang box siya. Ayan, i-correct lang po natin siya. Tignan natin kung nandyan ba talaga sa gitna. Ayan, naka-correct na po siya. Tapos, ilagay natin dito guys is concrete dahil naka-concrete po itong lupa dahil nga ay nakasiminto po siya na may halong mga crack shells. Yan. So nung ininterpolate natin siya at kinorek natin siya, correct all values, ito po ang kaniyang nakikita guys. Ayan. So talagang positive po siya na meron siyang bakal dyan. Hindi ko sinasabing treasure, ginto, dahil hindi natin alam, malay natin yung ginto ay nakabalot po siya ng something drum or a box of copper. Ayan, tingnan natin, makikita naman natin para siyang bilog dito sa itaas. Bilog siya kung tingnan guys. Tapos yung sensor niya,
Yung aura sensor niya ay 743.46. Ayan po sa ibaba. So malakas po. Siguradong metal object ito na nasa 7 meter guys. Ayan. 5 to 7 meters. So aabot pa yan ng 9 meters dahil meron pa yang extensions of distance. Yan po guys ang ating video guys. Thanks for watching and please like and share. Ayan. Kung gusto nyo magpa-survey guys sa inyong area, magpa-scan, pwede kayong mag-chat dito guys sa ating page. Ayan. Thank you so much for watching guys and God bless.